Ah, okay na, mic na lang ako. Magandang umaga po ulit sa lahat. It's Saturday again. Narito po tayo upang pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Amen? And this past Valentine's Day, how do you celebrate your day with your loved ones? Sa mga single dyan, how do you celebrate? Tulog? Work. Nagmumukmok? No, di ba? You still have to celebrate them because it's love day, di ba? So you can go out with your friends, mga tropa nyo, di ba? So, I just want to share, yung iba, napansin ko, lumabas kasama yung kanilang mga loved ones, di ba? Nag-date. So, napakasayang tignan, di ba, sa Logos family, nagagawa ng time ng ating mga kapatid na gawin yung mga bagay na yun. So, kami naman, gano'n din, nag-celebrate din kami. We have a dinner date and movie date na hindi lumalabas ng bahay. Nandun lang kami sa loob ng bahay. Nag-cook lang ako ng steak, then after that, naggawa kami ng malaking screen sa kwarto. Nanood kami sa projector. So, that's how it is. So, let's look back doon sa kanina binasa na sa first reading. Proverbs 17:17, a friend loved at all times, and a brother born for adversity. So, a brother born for adversity. So, isang verse lang po tayo ngayon na pag-uusapan natin na maiksi lang. So, ano ibig sabihin natin ng a brother is born for adversity? In the original Hebrew context, ang sabi dyan, a brother is a true friend. So, a true friend is born for adversity. So, yun po yung ating pag-usapan ngayon. So, after a year na huli akong nakatayo dito, medyo shaky ako ngayon. So, kasensya niyo po yan. Let us pray. Lord God, we thank you for your word. And again, as we look at the relationship on the context of marriage in everyone's season of life and stages, we pray that we would be able to know and identify the true meaning of friendship and what it's really all about. Now, our real friends and also some who are believing God for relationship, that friendship will be the foundation, Lord. And maraming pong salamat. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So, friendship. Diba? What is friendship really all about? So, sa atin, ano nga ba ang kahulugan ng isang kaibigan? Diba? Some people already described what friendship is about. Also, the world has already shown us what friendship is really all about. Ang sabi ng mundo, friendship is self-serving. Self-serving daw ang friendship. Ano ibig sabihin nito? Self-serving. Ibig sabihin nito, concern for oneself before others. Ibig sabihin yung nakikipagkaibigan ako sa'yo kasi may pakinabang ka sa akin. So, With benefits. di ba? Papansin nyo may mga ganong kaibigan. Nakikipag-close sila sa'yo, nakikipagkaibigan, kasi alam nila na may pakinabang ka sa kanila. Kaya nga may sinasabi tayo na yung friends with benefits. Usong-uso yon. Yung I scratch your back and you scratch mine. Diba? Yung kailangan, kapag may binigay ako sa'yo, may babalik sa akin. And one more thing, self-serving, yung tinatawag na user-friendly. Maraming ganyan, di ba? Lalo na dito nasa abroad tayo. User-friendly, ito yung mga kaibigan na pag wala kang pakinabang sa kanila, wala ka. Di ba? Kumbaga yung pag nakikita nila na mayroon silang magiging benefits sa pagiging kaibigan kanila, patuloy sila nakikipag-close sa'yo. That is user-friendly. And the other one is self-centered. Ito yung mga kaibigan na walang ginawa kundi yung isipin yung mga sarili nila. Hindi may iwasan yan. Yung
pansinin nyo may mga kaibigan kung gusto lang nila lagi pinag-uusapan about themselves, kung ano yung problema nila, kung ano yung mga achievements nila, kung ano yung para lang sa sarili nila. Diba? Ang sabi nga dito, concerned solely or chiefly with one's own interest. Diba? Kumbaga, po na lang sila na lang ng sila, or even ikaw na lang ng ikaw. Pag kakain kayo sa labas, kung ano yung gusto niyang kainin, yun ang kailangan masunod. Kung ano yung gusto niyong panoorin movie, yun din yung kailangan masunod. Yun yung self-centered na kaibigan. So, matanong ko lang kayo, sino dito yung may mga best friends? Wala. Sino dito yung may mga best friends? So, yung iba wala. Lungkot naman ng buhay nyo. Hindi nga, wala kayong best friends. Diba? Sino? Si Lord. Diba? Lord, God is our best friend. Pero dito, yung pwede nyo makausap in times na kailangan nyo ng tulong. Diba? So, we all have best friends. Dapat, diba? So, tignan niyo yung katabi niyo, hindi nagtataas ng kamay, sabihin niyo sa kanya, wawa ka naman, sabi niya. Diba? We all have best friends. Diba? Kailangan natin yan. Actually, may notes ako pero hindi ko na naman nasusundan. Ganun lagi. Kaya hindi na ako gumagawa actually. So, we all have best friends. So, bakit mo nga ba siya naging best friends? Diba? Hindi lang yung friend mo nandyan lang siya palagi dahil nagpapakain ka or birthday mo, blowout, masaya yung katayuan mo ngayon, nandyan siya to celebrate with you. Palagay nyo, kaibigan ba talaga yon? Well, no. Ang talagang kaibigan is yung, kaya mo nga siya naging best friend kasi yung times na you're down, yung times na nasa challenging stage ka ng buhay mo nandun siya para sa'yo. That's what you call best friends. And I hope lahat tayo, meron tayong mga kaibigang ganun na natatakbuhan. O ikaw mismo sa sarili mo, ganun ka sa kaibigan mo. Diba? So, what is friendship really all about? So, sabi nga, diba dun sa kanta na, that's what friends are for. In good times and bad times. Diba? In good times and bad times, I'll be on your side. Ano susunod doon? Forevermore. Forevermore, di ba? Ang sarap pakinggan. Di ba? That's what friends are for. So, let's get started. That's what friends are for. Sabi nga, that's why we need to learn in a biblical perspective kung ano nga ba yung true meaning ng friendship. Di ba? Bawat isa sa atin kailangan malaman natin kung ano ba yung tunay na kahulugan ng pagiging isang kaibigan. So, number 1, a friendship helps in times of troubles. Saan to galing? Kanina sa verse na binasa natin, a friend love at all times and a brother is born for adversity. Diba? So sa New International Reader's Version na sabi doon, a friend loves at all times, they are there to help when trouble comes. Diba? They are there to help when trouble comes. So, kapag nasadlak ka dun sa sitwasyon ng buhay mo, nandun siya. Diba? Ito yung tipong nangangailangan ka, isang tawag mo lang, nandun siya. Mayroon ba kayong mga kaibigan na kapag kailangan mo na ng tulong hindi mo na ma-text, hindi mo na matawagan, hindi na nag-reply. Nagpalit na pala ng number, hindi pa sinabi sa'yo. Diba? May mga ganun minsang kaibigan Kapag dumadating na yung time na kailangan mo na, hindi naman actually about financial lang ang pagiging pagtulong sa isang kaibigan. It's not all about monetary help. Nandun yung time lang na nandiyan siya sa tabi mo, nakikinig ng problema mo,
Di ba? Yung, he's there to listen. Di ba? Kung broken-hearted ka man ngayon, di ba? Nandyan siya. Hindi ka iniiwan, bibigay ng payo. Di ba? Minsan, yun nga, iniwan ka ng boyfriend mo. Yun, may mga boyfriend dito. Or may mga, yung iba, usually kasal na lahat dito. So, iniwan ka, umiiyak ka dyan, na iniwan ako ng boyfriend ko, hindi na ako mahal ng boyfriend ko, di ba? Nandyan siya, pinapayuhan ka. Sabihan ka lang na, okay lang. Okay lang. Tanggapin mo na hindi ka niya na mahal, di ba? Kasi ako na yung mahal niya. Mahirap naman yun, di ba? Nagkasulutan pala. So, mahirap yung ganong kaibigan. So, iba, erase natin yun. Hindi ganun yung tunay na kaibigan, di ba? A friend is there to help when trouble comes. So, yun yun. So, hindi lang yung... Minsan may makikita ang kaibigan pag nagpa-party ka, hindi mo invited, pero pumupunta. Uy, friend! Magpa-party ka pala ngayon. Hindi ko alam. Musta ka na? So, ikaw naman, sino to? Di ba? Kaibigan ba yung ganon? Tayo in times na halimbawa, nagkaroon kayo ng problema sa marriage nyo, di ba? Friendship is not all about yung friends as friends. Friendship is kasama din yan yung yung friendship na alam mong is going to something else, yung magkakaroon ka ng relationship or friendship, kung ano nga ba yung friendship within the marriage. So, tatlong klase kung ano yung friendship na pinag-uusapan natin. So, yung context na pagiging magkaibigan lang at yung context na kapag nasa relationship ka at yung context na nasa marriage ka na. Diba? So, dun sa mga may asawa na ngayon, married na, diba? Minsan iniisip nyo, friendship, but paano ba makaka-relate dito? Lovers na kami. Diba? So, I hope na yung mga mag-asawa ngayon, friends pa rin kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Diba? Ganon dapat. Kasi, usually sa buhay may asawa, minsan kapag nawala yung friendship, di ba? Nagkakaroon minsan, lumalamlam yung samahan. Di ba? Yung friendship niya, yung foundation, kaya nga foundation siya eh. Pag nag-start kayo ng tama, magiging masaya yung samahan nyo. Di ba? Di tulad nung nagliligawan pa lang kayo, lagi kayong magkasama. Di ba? Lagi kayong magkasama, go-holding hands, sweet sa isa't isa. Hindi kayo mapaglayo, lagi kayong magkatabi. O hindi ka malayo dun sa partner mo, lagi ka nakatabi, lagi ka nakadikit. Di ba? Tanggap ko naman yun eh. Kahit lokohin niya akong pusot, okay lang yun. So, di ba? Yun ang friendship. Kahit nung mag-asawa na kayo sa una, masaya pa kayo. Then kalaunan, pag tinawag mo siya, ang tawag mo sa kanya, Hoy! Kumain ka na ba? Bahala ka dyan sa buhay mo, magluto ka. Ganon na yung nagiging samahan, di ba? Kasi nawala na yung friendship. So, ganon ba yung gusto natin mangyari? Yung magsimula tayo ng matamis, then matatapos tayo ng maasim. Kung minsan, mapait pa, di ba? So, for me, napaka-importante ng friendship, di ba? So, whether you're friends or in a relationship, kailangan nandoon yung friendship sa ating mga asawa. So, then, wala. Number 2, a friend is someone who is stick closer than a brother. Where is that? Yung sabi, one who has an unreliable friend soon comes to ruin, but there is a friend who stick closer than a brother. Ba't ito nasabi ni Solomon? Diba? Si Solomon na nagsulat niyan eh. The wisest man in the world. But elevated siya more than sa brother. Diba? But there is a friend who stick closer than a brother. Ba't niya nasabi yun? Medyo in-elevate niya yung
yung friendship that sticks closer than a brother. Ba't niya in-emphasize yung bagay na yun? Kasi, di ba, sa brothers and sisters natin, sa mga siblings natin, kilala nila tayo eh. Di ba? Unang-una, tanggap tayo ng mga kapatid natin. Amen ba doon? Tanggap tayo ng mga kapatid natin kasi unang-una, wala naman silang choice. Di ba? Wala silang choice kundi tanggapin tayo. Kung panganay ka, yung mga sumunod sa'yo, wala kang choice. Hindi ka naman kasama sa mga gumawa sa kanila. Di ba? Kundi tanggapin sila, ipapakilala na lang sila nung mga magulang mo. Ito yung kapatid mo. Kung ikaw naman yung bunso, wala ka ding choice. Kasi nandun na yung mga kapatid mo eh. Di ba? Kailangan mo na lang tanggapin sila, pakisamahan sila. Di ba? So, sino dito yung may mga kapatid? Wala na naman. Solo nyo yung buhay nyo, sarap ng buhay ah. Diba? Yung mga kapatid, apat kami, pangalawa ko, magkakapatid. And I'm so blessed na may mga kapatid ako na since bata kami, hindi kami naka-experience nagkaroon ng mga away, mga yung samaan ng loob. So, I'm so blessed to have that kind of relationship sa mga kapatid ko. Na kahit hanggang ngayon, kung mag-bash kami sa isa't isa, Facebook, sa ano, gano'n na lang kami mag-asaran, gano'n kami magmahalan eh. So, yung misis ko, si Dayan, ilang kayo? 7? 7 sila eh. Kasi that time, di pa uso yung family planning. Family planting pa yata. No? So, 7 sila. Just imagine that. 7 sila. Siya yung bunso. Sabay-sabay sila mag-aaral sa school. Paano na lang tuwing umaga maliligaw kayo sa banyo? Away yun, di ba? Hindi ka pa man tapos, kinakatok ka na. So, your siblings know you for a fact na alam nila yung kahinaan mo, alam nila yung strength mo, alam nila yung temperament mo. Kumbaga, kilala ka nila eh. Ewan ko na lang ngayon dahil syempre nagsilaki na tayo, nagkahiwalay. Pero nung mga bata kayo, alam nila even yung mga bagay na makakapagpayak sa'yo, mga paborito mong pagkain, di ba? Si Sammy, ganun eh. Alam nila, yung kapatid ko, alam niya, favorite part ko sa chicken is yung thighs. Pero sa tuwing bago kami kumain noon, may ginagawa siya eh. Kasi alam niya, maselan ako eh. Bago kami kumain, hinahawakan niya na, nilalawayan niya. Di ba? Ang sama nun. Ako naman, dahil maselan, hindi ko nagagalawin yun. So, kinakasama ako ng loob yung mga ganung bagay. Ngayon, pinagtatawanan na lang namin yon dahil nung mga bata kami, ganun eh. Pero, nung bata kami, hindi nakakatawa yun. Oo. Diba? So, yun. And, ba't niya na-level up yung a friend that sticks closer than a brother? Diba? Yan, level up siya. Kasi a friend that sticks closer than a brother, meron siyang choice. Meron siyang choice na maging kaibigan ka. Meron kang choice na pinili mo yun eh. Diba? A friend that sticks closer than a brother, meron siyang choice. Pwede kanyang makaibigan, pwede kanyang maging hindi kaibigan. Kaya pag nag-is ka sa Facebook, diba? Sinesearch mo yung mga friends. Request mo, okay? Pwede ko siyang maging friends. Ito, no, ganon, diba? So, ito, yun. Ganon ang friend that sticks closer than dahil may choice siya. Then, unang-una, kapag tanggap ka ng kaibigan mo, di ba? Alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung strength mo, yun ang totoong kaibigan. Di ba? Kahit may kapansanan ka man, may kakulangan ka, kahit sa pag-iisip, di ba? At least tanggap ka ng kaibigan mo. Ba't hindi ko mabasa yung sarili yung sulat? So, unang-una, yun, wala silang, yung mga kapatid mo, siblings mo, wala silang choice, but a friend that sticks closer than a brother, my choice, diba? Kaya medyo elevated siya. And then, pangalawa,
kilala ka nila eh. Kilala ka nga ng mga kapatid mo, ganun din yung a friend that sticks closer than a brother, kilala ka nila. Kung kayo magkaibigan for 10 to or 15 years na, ngayon, di ba? Hindi mo pa rin kilala kung sino yung mga magulang niya, sino yung mga kapatid niya, matatawag mo bang friendship yan? Di ba? Diba hindi? You really don't know kung gaano kalalim yung tao na yun. Matatawag mo bang friendship yung gano'n, di ba? Hindi mo siya kilala. Nagluto ka niya ng pansit, may hipon. Alam mong allergy yung kaibigan mo. Ibig sabihin, ayaw mo siyang pakainin. Di ba? Ako may allergy po ako doon. Kaya magluluto kayo, walang hipon na. So, yun, di ba? Kailangan kilalanin mo yung kaibigan mo. Pangatlo, a brother fights for you, di ba? Ganun yung mga kapatid eh. Hindi kayo iwanan yan. Ipaglalaban ka nila kahit anuman yung kinasadlakan mong gulo, di ba? A brother will fight for you. So, nung elementary kasi ako, meron akong kaibigan na diba, mga bata tayo, mahilig tayo sa mga yung bully-bully, gano'n. Hindi mapapaaway, gano'n. Di, after classes, gawain namin, kahit walang away, nagsiset kami nung parang grupo lang na mag-aaway kami. Susuntukan, gano'n. Alam nyo naman mga lalaki ng mga kabataan, di ba? After na magsuntukan, gano'n. Pagkatapos nun, nagbabati naman. So, okay na, di ba? Meron kaming classmate nun, dahil sa maliit nga siya, patpatin, nakipag-set siya ng away. So, suntukan sila. Nagkaroon siya ng pasapasa ngayon. Eh, may kapatid siya sa school, yung ate niya. Medyo higher level sa amin. So, nakita siya ngayon. Tinanong, ba't ka nagkaganyan? So, ayaw niyang sabihin kasi nga nakakahiya eh. Kasi sa buong bakadaan namin, kami-kami lang naman. So, galit na galit tong ate niya. Nawakan siya sa braso. Pinuntahan kami. Sa buong klase, sumigaw yung ate niya na, ba't yung inaaway tong kapatid ko? Ganun. Baga, makikita mo kung paano siya ipaglaban ng ate niya. Pero after nun, yung kaibigan ko, hiyang-hiya. Kasi kung ikaw lalaki, tapos nakikipag-away sa'yo yung kapatid mong babae, di ba? Parang awkward siya. Kaya nung after nun, lalo siya nabully. Kasi 2 to 3 months kailangan i-endure yung panluloko sa kanya na, oh, yan na yung ate mo. Oy, huwag niyong awayin yan, susuguhin kayo ng ate niya. Diba? Ang hirap nun. Diba? Kung ikaw yung lalaki, tapos aasawin ka sa school na for 3 to 4 months, kailangan pagtiisin niya yung ganung pang-asaw. So, a brother fights for you. And lalo na yung a friend that sticks closer than a brother. Diba? Hindi kayo iwanan yan sa gulo. Lalo na napatobol kayo. May kaibigan ba kayong magkakasama kayo, napatobol siya eh. Binitbit yan eh, lasa tumakbo. Diba? Kaibigan ba yung gano'n? Iniwan ka sa gitna ng gulo. Diba? So, mahirap yung gano'n, hindi mo matatawag na kaibigan yun. So, a friend that sticks closer than a brother, na una, they accept you, they know you, and they fight for you. Yung po yung tunay na kaibigan. So, pangatlo na tayo. Ito pangatlo. As friend speaks the truth no matter what. Ito yung... Ay, hindi na. So, pangatlo. A friend speaks the truth no matter what. Ano ibig sabihin nito? Ito po natin siya nakuha. Proverbs, ano to? 27 verse 6. Wounds from a sincere friend are better than many kisses from enemy. Ano ibig sabihin nito? Diba? Yung bagay na wounds from sincere friend are better than many kisses from enemies.
yung kaibigan mo na nakakasakit sa'yo na kapag may sinabi siyang totoo, diba? Much better than daw yung kaysa sa mga enemies mo na nagsasabi ng mga ganda pero hindi naman. Diba? Yun yun. At bilang Pilipino, isa to sa mga sa culture natin mga Pilipino kasi ito yung bagay na mahirap gawin eh. Yung hindi kasi tayo confrontational eh. Yung sasabihin mo sa kaibigan mo yung mga bagay na dapat niyang malaman. Hindi yung bagay na gusto niya lang na marinig mula sa'yo, di ba? May mga kaibigan tayong ganun. Ikaw din, ako ganun eh. Nahihirapan ako i-approach yung kaibigan ko. Minsan din alam ko masasaktan siya sa mga sasabihin ko. Diba? Kasi naging culture natin mga Pilipino yung ganun eh. So, basic lang naman eh. Halimbawa, diba, may kaibigan ka may bad breath. So, paano mo sasabihin sa kanya yun? Diba? So, pwede mo ba sabihin kagad sa kanya, friend, mag-toothbrush ka ba ng hininga mo? Diba? Ma-offend siya nun, diba? So, kung magkaibigan talaga kayo, malalaman mo yung level of friendship kung paano, makakuha ka ng way kung paano mo sasabihin, diba? Pwede mo naman siyang tulungan, no? Diba? Friend, sabi niya, bud, nag-toothbrush ka ba? Diba? Oo naman, sabihin sa'yo. Palitan mo yung toothpaste mo, hindi na nag-work. Diba? Yung mga ganon. Palitan mo yung toothbrush mo. Diba? Palitan mo yung toothpaste mo, hindi na siya gumagana. Diba? So, yun. Hindi yung magkausap kayo, tinitiis mo na lang lagi, diba? Paano naman yung ibang tao din nakasalamuhan? Diba? Nag-uusap kayo, halos hindi ka na humihinga. Diba? Halos hindi ka na pagkakamalang ka pang may sipon. Diba? Ba't may sipon ka ba? Hindi. Sabi niya, okay lang ako. Diba? Pero hirap na hirap ka na huminga. Sabihin mo, diba? Sino palang magsasabi? Diba? Para sa ikabubuti niya yan eh. Diba? Sabihin mo, sino magsasabi? Wala naman ibang magsasabi nun, kundi ikaw, diba? Kung ma-offend siya, that's the time you know kung ano yung level ng friendship meron kayo, diba? Or may kaibigan din kayong may BO, di ba? Pagkatabi mo siya parang may malaking sibuyas na hiniwa. Di ba? Pagkatabi mo siya, but, di ba? Nag-deodorant ka ba? Di ba? Ganon. Ay, hindi. Nakalimutan ko eh. Di ba? Oo nga. Halatang halata. Di ba? Mahirap yung ganon, kaya sabihin nyo. Dahil, kung wala magsasabi, hindi niya malalaman. So, hindi ko sinasabing sa ganong aspeto lang. So, ano lang natin yan. Sample. So, ano nga bang ibig sabihin? A friend speaks the truth no matter what. Yung tayo mag-focus. Yung pinakamahirap gawin, di ba? Lalo na kung yung in the context ng relationship. Di ba? May nanliligaw sa'yo, ngayon pa lang, di niya na sinasabi yung totoo, mahirap yun. Dahil pag kinasal kayo, nagsinungaling siya ngayon, magsisinungaling pa din yun. Hindi ko sinasabing ganun yung mga asawa niyo or nanliligaw sa'yo. Di ba? So, kailangan ngayon pala, sinasabi nyo na yung totoo sa isa't isa, di ba? Kasi balang araw, magiging hindrance yun kapag kakaroon nyo ng smooth sailing relationship, di ba? Ngayon pa lang, marami ka nang tinatago. Kapag pumasok kayo sa relationship, nag-away kayo, boom, sabog, di ba? One time kayo mag-away, babalik at babalik lahat yung mga bagay na itinago mo eh. Saka palang lalabas. Diba? Ganon din sa mag-asawa, diba? Halimbawa, yung husband mo, may tinago nung binata pa siya, ganon. Then, hapon na lang laman, kasal na kayo.
Mahirap yung ganun. Di ba? Each time, halimbawa, yung husband mo, mas mahal din niya yung nanay niya kaysa sa'yo, mahirap din yun. Di ba? Kasi, kahit mali yung nanay niya, tama pa rin para sa kanya eh. Mahirap yun ngayon, balang araw, mas mahirap pa din yun. Di ba? Kailangan, i-consider natin kapag pumasok tayo sa isang relationship, iyon yung taong kaya tayo ipaglaban at nagsasabi ng totoo sa atin. Diba? And how you would know na nagsasabi sa atin ng totoo? Diba? Paano natin malalaman na nagsasabi ng totoo yung isang kaibigan? How would you know? Meron ba? Diba? Kaya nga, kailangan i-consider natin yung basic foundation ng relationship. Yung friendship. Diba? Kung paano pangalagaan ng friendship in a biblical perspective. Hindi yung friendship na itinuro sa atin ng mundo. Diba? Friends lang sa galaan, friends lang sa kainan. Diba? But when in times of troubles, nawawala. Diba, mga kapatid? Amen ba tayo dyan? Natok na ba kayo? Mabilis tayo ngayon kasi meron tayong special presentation pa ngayon. May nakahanda pa kayong program? Awanin? Meron? Meron daw nakahandang program ng saya. So, I hope mapapasaya nyo kami, ha? So dami kong notes, hindi ko na naman nasundan. So, kung kayong tatanungin ko, bakit napaka-importante nga na pag-usapan natin ito? Diba? Diba? In a person's love life kasi, may mga seasons yan. Diba? Season of friendship, season of courtship, then marriage. Parang farmer, diba? Kapag nagtatanim sila, inaalam nila yung season. Kailangan ma-maximize nila yung returns nila kapag nagtanim sila. Parang ganun yung friendship. Diba? I hope all of us here have may tutuwin na best friends. Diba? Your wife is your best friend, your husband is your best friend kung nasa marriage kayo. Diba? Kung single ka man, humanap ka na. Diba? Manap ka ng best friend mo, kailangan. Eh, sinong tatawagan mo pag kailangan mo ng tulong? Mag-uula ka na lang ng number sa cellphone mo. Mamaya, nagsasalamalaykong pa yung sumagot. Diba? So, kailangan, we have best friends na handang tumulong sa atin. Na handa tayong, natanggap tayo. A friend that accepts us, that know us, and fight for us. And most especially yung friend na speaks the truth no matter what. Diba? Yun na importante. So, sino dito yung gusto ng ganong kaibigan? Taas niyo yung kamay niyo, sino yung gusto ng ganong kaibigan? Diba? Ang tanong, ganon ba kayo? Ha? Ganon ba tayo mga kapatid? Amen. Yung iba, yes. Maybe. Diba? Not sure. So, ganun ba tayo? Mahirap diba? Mahirap gawin yun. Dati, sinabi mo na sa sarili mo, gusto mong magbago, gusto mong gawin itong mga bagay na to, gusto mong maging ganitong klaseng kaibigan. But you can't. Diba? Hindi mo kayang baguhin sa sarili mo. Kaya nga kailangan natin si Lord. Amen ba? Kailangan natin si Lord. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo na ikaw lang. Because God who made us, right? And no one else. Kaya siya lang ang may karapatang magbago sa atin. No matter how you wish, no matter how much you try to change yourself, hindi mo magagawa, kapatid.
Last year, sinabi mo na yun, di ba? This year, iba na ako. I'm a new man. Pero hindi pa din eh. Di ba? I hope so na each and every one of us maging instrument tayo na maging, we pray that bilang Kristiyano ganun tayo, maging ganun tayong kaibigan. Amen po ba? Hindi lang tayo yung maghahanap ng ganong klase ng kaibigan. Di ba? Na ikaw lang yung magbe-benefits. Kailangan ganun din po tayo. Di ba? A friend, ano yung una-una? Helps in times of trouble. Ha? Ganon? Una-una, a friend that helps in times of trouble. Pangalawa, a friend that sticks closer than a brother. Pangatlo, a friend that Speaks the truth. speaks the truth no matter what. Diba? So, I hope na meron po tayong mga ganong kaibigan. At sa mga in a relationship, sa mga mag-asawa, I hope na yung friendship nyo sa mga partner nyo hindi mawala. Di po ba? At doon sa mga naghahanap naman ng relationship, let's consider all those things na pinag-usapan natin ngayon bago tayo pumasok sa isang relationship. Always think that friendship is the foundation of any other relationship. So, ginawa po ito ni Lord para sa atin and basa-basa po tayo minsan sa Bible. Let's read the Bible. Kaya nga minsan, when God speaks us the truth, lalo pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Masakit minsan. Di ba? Kasi na-realize natin yung kahinaan natin bilang tao. So, sa mga bago dyan, nahuli na, bago ako nagpakilala pala si Brother Odi. May bago pala, kala ko lahat luma. So, yun po, and let us all stand and pray. Pabago, tatakit. Wala na. Let's bow our heads and close our eyes. Lord, salamat po for your word today. And we're praying that we may realize what really friends are for, and we may value our friends now. And by your grace, Lord God, tulungan po nyo kaming ganitong klaseng kaibigan, Lord God. That our brothers and sisters, na patuloy nyo po kaming pagandahin ang aming mga samahan, Lord God. That we may find a friend that helps us in times of difficulties and challenging times, Lord God. A friend that stood by our side and that accepts us, knows us, and fight for us, Lord God. And then most especially, a friend that speaks the truth no matter what, Lord God. Naway patuloy niyo po kami patnubayan, Lord God, and by your grace, Lord God, gawin niyo po kami ganito, Lord God, sa aming mga kaibigan. And lahat po ng ito ay aming samang dalangin. In Jesus' name, pray. Amen.